Manny. Pangunahan niyo po kami sa panalangin, kapatid na Manny. Inanyahan ko po ang bawat isa na tumayo po tayo at lalapit po tayo sa trono ng ating Panginoon. Brother Manny, pangunahan niyo po kami sa panalangin. Tayo po'y sa mandaling manalangin. Let us pray. Ama naming Diyos, na lubos na dakila at mahabagin sa lahat. Muli, Panginoon, sa umagang ito ay kami po'y muli nagpapasalamat Panginoon sa kalakasan, sa buhay na pinagkaloob sa amin, Panginoon. Salamat rin, Panginoon, sa pag-iingat po sa bawat isa. At salamat, Panginoon, sa araw na ito na nawa, Panginoon, ng aming mga gagawin, Panginoon, ay ito man pong pakikinig, pag-awit, ito po'y maging kalugod-lugod sa iyong harapan, Panginoon. Salamat muli sa lahat, Panginoon, at ikaw lamang po ang mapapalihan, mapasalamatan at ang madakila. In Christ's name we pray. Amen. Tinatawagan ko po si Brother Don. Brother Don, pangunahan niyo po kami sa pag-aawitan. Tinatawagan ko po si kapatid na Don. At ihanda po natin ating mga puso at tayo po ay magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Brother Don. Magandang umaga po sa bawat isa. Magandang umaga po sa bawat isa. So tayo po ay magsitayo at tayo po ay umawit ng isang Tagalog muli na awitin natin ng Ako ay iyo, O Panginoon. I am thine, O Lord. Awitin naman po natin ang first hanggang third stanza. Ako ay iyo, O Panginoon. The first verse now, sing. Ako ay iyo, tinig mo'y tinig, padya sa aking pag-ibig. Kaya't matindi kong ninanais, nasa iyo'y umilig. The chorus now. Ilapit mo ako, Jesus, sa kinamatayan mong krus. Ilapit mo ngayon, O Panginoon, sa dugo mo lumaloy, makapanalin sa paglilingkod ng ako ay mapuspos ng matatag na pagtitiwala at sa iyo'y sumunod. Ilapit mo ako, Jesus, sa kinamatayan mong krus. Ilapit mo ngayon, O Panginoon, sa dugo mo dumaloy. Last verse now. May kalaliman ng iyong pag-ibig na di mo pa maririnig. Ngunit ang ilog ay kung matawid, saka ko mababatid. Ilapit mo ako, Jesus, sa kinamatayan mong krus. Ilapit mo ngayon, O Panginoon, sa dugo mo lumaloy. Maraming salamat sa awitin nga. Manatili tayo nakatayo. Tayo po ay magsikamayan. Awitin natin ang ligaya ng buhay. Dalawang chorus. Kamayan po natin ang bawat isa. Ligaya ng buhay. Sing. Ligaya ng buhay.
ng iyong buhay. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Manatili po tayo nakatayo at umawit po tayo ng isang awitin. Awitin naman natin ang Tagalog ng Blessed Assurance or O Kay Tamis ng Nakay Jesus. Blessed Assurance. Yeah. O Kay Tamis. Awitin po natin ang first, second, third stanza now. O Kay Tamis ng Nakay Jesus. The first verse, sing. O Kay Tamis ng Nakay Jesus, ako ngayon ay anak ng Diyos. Ang aking sala'y hinugasan, langit sa akin ay binuksan. Ang aking awit at salaysay ay pagpupuri, walang humpay. Si Jesucristo, Panginoon, dinadakila sa maghapon. Second verse, nang kay Jesus ay magpasako, pagkitain ko'y nagbuhat sa Diyos. Mga anghel na nagbabantay, sunod ang Diyos na mapagmahal. Ang aking awit at salaysay ay pagpupuri, walang humpay. Si Jesucristo, Panginoon, dinadakila sa payapang buhay ay nakamtan nang si Jesus ay pagtiwalaan. Dalangin ko ay matahimbing, naghihintay na siya'y dumating. Ang aking awit at salaysay ay pagpupuri, walang humpay. Si Jesucristo, Panginoon, dinadakila sa maghapon. Maraming salamat sa awitin natin na magsupo. And next please. At sa muli, magandang umaga po sa bawat isa. Napakapalad po natin, mga kapatid. At sa muli ay dinala ulit tayo ng ating mahal na pastor galing Norte. At salamat po sa we would like to acknowledge the presence of our beloved pastor, Pastor Vargas and his family. Pastor, tayo po tayo. Kasama po ang kanyang may bahay at kanyang anak. Galing po sila sa Norte. And the people of God said, salamat po, Pastor, sa inyong presensya. At ina-acknowledge po namin si Tatay Abelardo, ang ama po ni Pastor, kasama po nila. And the people of God said, at nagpapasalamat din po tayo sa Panginoon. Ang anak ng iglesyang ito na dinala sa Bulacan at doon po ay binigyan ng trabaho ng Panginoon at bumalik sa kanyang tahanan. We would like to acknowledge Brother Joshua Nieva. Brad,
Amen. Salamat. At the people of God said, salamat sa kapatid at nakapasyal po kayo rito muli sa inyong tahanan. Mahal po kayo ng Panginoon at ito po ang tahanan nyo. At hindi lang po mga kapatid, meron po tayong bisita. Mahalaga po sa atin ang makapagdala ng kaluluwa sa Panginoon. We would like to acknowledge the presence of Precious Orlain. Saan po ba si Precious Orlain? Pwede po ba tayong tumayo, Iha? Siya po si Precious Orlain, bisita po ni Sister Rose. And the people of God say, Sister Princess, welcome po kayo sa Kamalig Baptist Church. Makakaupo na po kayo. Ina-acknowledge pa natin yung isa, si Carl Ian M. Urain. Kumakapatid pala ito. Welcome po kayo sa Kamalig Baptist Church. At the people of God said, pagpalain kayo ng Panginoon. Si Sister Rosie Mata. Pwede po ba tumayo, Sister Rosie Mata? Welcome po kayo sa Kamalig Baptist Church. And the people of God said, talagang napakapalad po natin ngayon sa umagang ito. Isa pa si Emerson James Olaguer. Pwede po bang makilala yung ating kapatid? Welcome ka po, Iho, sa Kamalig Baptist Church. Pagpalain ka ng Panginoon. And the people of God said, gusto ko pong marinig mo yung welcome ng mga kapatiran. At isa pang isa, si Sabieneca Punsalan. Yan. Iha, welcome ka po sa Kamalig Baptist Church. And the people of God said, yan, pagpalain ka po ng Panginoon. At sa muli, maraming salamat po sa inyo, Brother Dave. Amen. Magandang araw po sa ating lahat. And welcome sa lahat po nandito at thank you sa mga nandito ngayong umaga para sa ating huling Sunday ng 2025. No? Moving forward tayo sa 2026. So before we continue, ay sa ating pagpasok sa ating worship, makakarig tayo ng isang special number galing sa ating mga CBC nursery, and kids. Okay? So, ayan. Tawagin natin ang CBC Kids. Okay? Para sa kanilang special number. Avitech, mic please.
kabataan ito na magpatuloy sa Panginoon, okay? At of course, pagpatuloy rin natin yung mga teacher nila na magpatuloy. Okay. At blessing ang mga kabataan. Okay. So, sa ating pagpapatuloy, we will also hear one more special number. Tawagin po natin ang Darte and Vargas na magpipinsan. Okay, let's call them all here. Okay? Para sa kanila pong special number. Yan, sige. Then pagkatapos po nito ay marinig natin ang Passing by nails to the cross.
Amen. Ang sabi doon sa awitin, hindi magbabago sa isang Baptist church ang katotohanan, ang kaligtasan ni Kristo na binigay ni Kristo para sa atin. Yan ang primera sentro o punto ng isang church. Ibahagi ang salita ng Diyos at ang kaligtasan ni Kristo. Amen po ba? Napakalaga ng gospel, hindi ito mawala sa atin. Ngayon po, let's call the choir para po sa aming aawitin ngayon pong umaga. Titled, Now I Belong to Jesus. Choir, please. At ang maghahatid sa atin ng konting introduction nito ay si Brother Don. Brother Don? Magandang umaga po muli sa bawat isa. Inaanyayahan ko po muli ang bawat isa na tayo po magsitayo at magbabasa tayo ng verse. Sa Romans chapter 8 verse 39. Romans chapter 8 verse 39. Sabay-sabay po natin itong basahin. Romans chapter 8 verse 39. Basahin po natin verse 39. Ready, read. Nor height, nor depth, nor any other creatures shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Yan na po yung mga kapo. Maraming salamat po. Ang awitin po ng choir ay pinamagatang Now I Belong to Jesus, words and music by Norman J. Clayton and arranged by Cindy Berry. Ngayon po share po sa atin or sa simbahan ito bago tayo magsimula. Ang simbahan po bang ito ay naniniwala na tayo ay tinubos ng Panginoong Hesus mula sa ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus? Naniniwala ba tayo dito? Amen. Sabi nga sa John chapter 3 verse 16, ang sino mang maniwala at nagtiwala sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ay ligtas na. At dahil dito, number 1, hindi na tayo pag-aari ng kasalanan. Hindi na tayo pag-aari ng sanlibutan. At hindi ka na rin pag-aari ng iyong sarili. Kundi ano daw? Tayo na ay sa Diyos. Sabi sa chorus ng awitin ng choir, Now I belong to Jesus. Ibig sabihin nito, iniligtas tayo ng Diyos. Tinubos tayo ng Diyos. Jesus belongs to me. Hindi yung pag-aari mo ng Diyos, kundi He is your Lord and your Savior. At ang relasyon na ito ay hindi panandalian lamang, kundi panghabang buhay. In conclusion, ang ibig sabihin ng awitin ng choir, tayo ay secured. We are secured and we are eternally loved by our Lord and our Redeemer. Pakinggan po natin ang awitin ng choir, Now I Belong to Jesus.
Good morning po at salamat po sa bawat isa na nakarating. Salamat po sa aming mga visitor. At bago po kayo makalabas sa pintuan ng chapel na ito, makilala niyo ng totoo kung sino ang tagapagligtas. Hindi sa tao, hindi sa mabuti ang tao, hindi sa palasimba ang tao, hindi sa madalas nagpipray ang tao. Ang sabi ng Panginoon, ang mga bibig nila napakalapit sa akin, pero ang kanilang mga puso ang lalayo. Kaya sana po ay hindi tayo mahulog sa pananiwala na puro ka pray. Ang sabi ng John 3:16, that whosoever believe, puro ka pray, wala ka naman believe. Puro ka pagsisimba, hindi ka pa naman nagbibilib sa ginawa ni Kristo sa cross, nonsense ang religion mo. Okay po ba yan? Well, maraming nagagalit sa amin. Bakit kami ganun magsalita? The Bible says. Yun ang sinabi ng Biblia. Ang daming tao ngayon, pretentious. Ang ganda ng pagkadala ng kanyang Biblia, paggaling sa bahay niya. Hindi makabali ng pamote. Pero bantayan yung pag-uwi niya sa bahay, pag-bihis niya kanyang damit, pag-baligan niya kanyang Bible. Anong ugali makikita sa kanya? The same, walang pagbabago. Sayang ang pagkito ng tao yun. Yan lang po ang isang election. At harinawa ay magkaroon po kayo ng isang New Year na darating na yung dati natin ginagawa last year, makalimutan na natin. Hindi tama yung ginawa natin nakaraan. Sa mga young people, ako po ngayon ay mag-introduce sa inyo, may nakalimutan ng ating presenta. Alam ko nandito ang mga anak ni Sister Annie. Nandito ba yung anak ni Sister Annie? Ano ka lang lola, Sister Paking, di ba? Nandito po ba anak ni Sister Annie? Wala. Akala ko nandito. Anyway, kasi alam ko umuwi. Anyway, may pastor na dumating. Yan po ay dating yung people dito. Timan nyo, brethren, mga elementary, mga high school, alam ko si Pastor Ansel noon, dumaan sa pagiging graders na katulad yun sa simbahan ito. At alam ko doon sila. Dumating ang punto na siya nag-college, nag-design siya dyan ng isang library ni Pastor Daria, at nakita ko pa, inabutan ko pa yung mga alambre, yung mga bakal na nakaprepare. At ngayon, alam niyo kung nasaan siya? Idinala siya ng Panginoon sa malayong lugar sa Isabela, pero ni minsan hindi niya kinalimutan kung saan siya pinag-aral at pinagtapos ng Diyos. Tandaan niyo mga young people, kayo ay pinala ng Panginoon sa lugar na ito, hindi para magbiyabang na magtalino ka, magaling ka. Pero tandaan mo, ang Diyos nagtawag siya sa lugar na ito, gagamitin kanya saan ka pupunta, pero bababalik kanya para maalala mo kung saan ka hinulog ng Diyos.
may mga kasabayan siya. Pero salamat sa Diyos, maraming mga kabatsan bumalik dito. Ibig sabihin, mahal nila ang gawain ng Diyos. Mahal nila ang kanilang Panginoon na nagbigay sa kanilang lahat ng talino, lakas at ang kanilang trabaho. At anumang mayroon sila, sinusuklian nila ang Panginoon ng ginawa ng Diyos sa kanilang buhay upang ipakita sa mga tao ang pagkakilala sa Diyos na sila ay mga lingkod at mga anak ng Diyos. Yan ang totoong Kristiyano. Hindi yung pakunwari. Pang-Abril, nandiyan nag-aayuno. Pag-December, naghahanda. Pero ang kanilang kaluluwa, hindi handa sa impyerno. Hindi pa po ako magpa-preach. Nag-introduce pa lang ako ng ating speaker. Hindi niya, sabi ko sa kanya, since na ako po ay huling humawak ng pulpitong ito, ang pastor na ito, sila nung kabataan pa sila ay habol ito eh. Mula ilalim mga taas sapagkat sila yung naglilinis, sila nag-prepare, ang kanilang mga magulang at kanilang kapatid. Matagal ito yan. Kaya ang gagawin ko, maghahati kami sa isang oras. Okay, kung kaya niya, buusin, bahala siya. I-present ako po sa inyo mga kapatid, mga young people, makinig kayo at manood kayo. At ito ang magkakangklod sa ating camp. Para maipakita niya, ano ba ang itinuro ng Diyos sa kanya. Matalino ito. Katulad niyo, matatalino kayo. Pero tanda mong talino yan, hiram lang sa Diyos. Ang buhay natin, hiram sa Diyos. Isinusuklian nila, Pastor, dito ako lumaki. Gusto kong makita ng mga next generation kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay namin. At ang kanyang may bahay ay anak ni Pastor Daria, ibig sabihin, kapatid ng misis ko, pinagtagputan po kami ng Diyos to glorify God saan man kami makarating. Tawagin ko po ang dating young people sa lugar na ito, dating pasaway siguro dito, di ko alam. Pastor Ansel Vargas ng EBBC Baptist sa Isabela. So, para po tatapusin. Thank you very much, Pastor John, at maraming salamat sa pagkakataon muli na binigay mo at pinahiram mo ang pulpito ng Kamalig Baptist Church para ako po ay magdala ng mensahe ng Panginoon na magbibigay ho ng kalakasan at encouragement at challenge sa bawat isa ho sa inyo. Hindi na po sa akin iba ang lugar po na to. At sabi po na ay dito na ako lumaki. Okay, at since 7 years old ay dito na kami at hanggang lumaki at nakapagtapos at saan man ako dinala ng lugar at saan man ako inilagay ng Panginoon ay mayroong bahagi ang iglesia po na to. At yung iba sa inyo nakakikilala sa akin na makanho ako magsalita tawag na ito Plado. Oo, mataroy. Kung sa babae, mataray. Okay? Pero pag nagbigay kasi ako, nagbitaw kasi ako ng mga patawa, feeling ko sa sarili ko, hindi kayo maniniwala kasi iba home personality ko. Okay? Gaya kanina, at ako talaga mahigpit ho ako pag sa loob ng church. Gaya kanina, meron isang bata na to, uminom siya ng soft drinks. Sinuway ko, sabi ko, huwag kang iinom ng soft drinks sa loob ka ng church, hindi ito classroom. Ilinagay niya, patap, sabi ko, ilabas mo yun doon. Ilinabas niya. Kasi, unang mentality ho natin, pag sa loob tayo ng church, ito ay tahanan ng Diyos. Okay? Siguro yan ang isa sa mga policy ng church na to. Alam ko, since noon. Pag pumasok ka rito, ito ay church ng Panginoon, ito ay tahanan ng Panginoon, mas higit pa sa office ng principal sa school, mas higit pa sa office ng mayor. Okay? Or mas higit pa to sa kongreso. Okay? Kaya pag pumasok tayo dito, hindi tayo traditional na ganito, kundi nakaprepare yung buong buhay natin na ako ngayon ay harap sa Panginoon. Tama? Dahil ngayon, kayo mga iba ho sa inyo, alam na ho ninyo yon, pag nakita yung bata na ibang ginagawa, oy, alisin mo yan, tanggalin mo yan, pumunta ka doon sa loob. Dahil ngayon, maya, paalis-alis, stay ka rito, mupo ka rito. Kasi wala naman kayong dahilan, meron kayong break. Tama? Okay, meron kayong break. Then, hindi ko na sana ito ko, para yung iba ho sa inyo, first time nyo ako makita, then, strong ako magsalita. Okay? At kung kaya kitang pangalanan, papangalanan talaga kita. Kaso hindi naman kita kilala. Oo. Sa church, doon sa church na pinagkatiwala ng Diyos sa akin. Pinapangalanan ko, pati misis ko, pinapangalanan ko, pati dalaw kong anak, pinapangalanan ko.
Pati yung anak kong dalawa, naka-experience ho sila, pinatayo ko sila doon. Ibig sabihin, walang member magsasabi, ay si Pastor bakit? Asawa niya, di naman pinupulpito. Lahat doon pinupulpito. Pag meron sumpog, ang pastor nila, sumpog ano. Anyway, at siguro ay kinanong ko ni Pastor Jun na magsalita, then kukunin ko mga 30 or hindi ko alam kung ano. Pero mahaba ako mag-preach, then kukunin ko yung pinaka-condense, anong tawag ng condense? Pinakalapot, okay? Ng mensahe na maibibigay ko po sa inyo. Then sa kapyata, last at ikinanong ko ni Pastor Jun, kung gusto nyo matin, papag-usapan natin about transition. Okay? Yun ang pamagat ng transition. Pero ngayon, pamagat po nito ay planted to flourish. Okay? Planted to flourish. Psalms 92 verses or number 92 ng Kung natagpuan na po ninyo, lahat po kayo tumayo at basahin po ninyo at susundan ko. Kasi mamaya, after nyo mabasa, ako na magdadaldal. Okay? Psalms 92:12 hanggang 14. Yung wala mga Bible ho, eto. Okay? Yung meron mga Bible, buksan ninyong Bible nyo. Okay? Kasi alam ko, naniniwala ako na itong screen, ginagamit lang to doon sa mga walang mga Bible. Pero kung mayroong Bible kayo, yung Bible ho ninyo. Natagpuan na po ninyo? Okay. Basahin po ninyo yung 12 hanggang 14. Psalms 92 verses 12 to 14. Verse 12 now, ready? Read. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa iyong salita na aming nabasa sa kaligitnaan ng iglesia po na to. Dalayan ko rin po Panginoon, itouch mo po ang aking kaisipan, ang aking lips na maging powerful sa salita po ninyo na mahihayag ang iyong kalooban sa bawat individual ng bawat mananampalataya. Dalayan ko po Panginoon ang banal na Espiritu ang siyang mag-convict, magbigay ng karunungan, pagkaunawa sa bawat kataga na aking bibigkasin ko according to their own understanding or according to their own knowledge, Panginoon, na kayo po ang siyang manguna at higit po sa lahat na hindi po kami makauwi sa lugar po na to na wala po kaming dala-dala na challenge na nagbumula po sa inyong salita. Gamitin mo po ako, Panginoon, ng mightily sa harapan po ninyo at higit sa lahat, sa harapan ng mga anak po ninyo sa umaga pong ito. Patawad muli sa nagawa ko pong kasalanan at ito'y sinasama ko po sa inyo at nagpapasalamat. Sa tayong pangalan ni Kristo, aking dalangin. Amen. Maraming po salamat. Pwede na po kayo makaupo. Ang pamagat po nito ay planted to flourish. Ibig sabihin, kung lahat ho tayo ligtas, tayo ho ay design ng ating Panginoon na tayo ay lalago at tayo ay gagamitin ng ating Panginoon. Okay? Kaya nga ako naniniwala, once na anak ka ng Diyos, pagpapalain ka. Okay? Pero mayroong process yan. Bakit mayroong mga mananampalataya na umiikot lang doon sa cycle? Tapat, pag na-get na yung money or material things, magiging slow down naman siya sa pananampalataya. Hindi ganoon ang design ng ating Panginoon. Kaya nga itong nabasa natin ay napakatawag na ito. Talagang napakayaman. Okay? Napakayaman ng talata pong ito. Dahil ngayon, ito pong tawag po dito, shall flourish like a farm tree. Alam ba yung farm tree? Kung nakapunta na ho kayo sa Middle East, meron doon iba't ibang klaseng farm tree. Pero ang ibig pong sabihin dito ng farm tree, ito po ay lumalago siya. Okay? Kahit na po yung lupa o yung surroundings niya, ito, kung halimbawa hot, mainit, mananatili pa rin yan. Dahil ngayon dry, walang tubig, tagutom, or sa Middle East, maraming mga ganon. Dahil hindi lang yon, kahit na dumating sa kanila yung difficult times or bagyo, tagutom, tag-init, whatsoever, kung ano mga condition na yon, mananatili yung farm tree. Okay? Ang ibig pong sabihin
na pinipicture ng ating Panginoon ang fine tree sa isang mananampalataya na tayo ay maging fruitfulness. Mabunga tayo. Okay? Nagbubunga ang isang mananampalataya or sa kabila ng mga trials, nananatili ka. Hindi ka nag-give up. Di ba? Kaya nga po, ang life ng fine tree, ito po ay nagko-continue not to bless but to bless sa bawat isa. Kaya tingnan mo yon. Nakatikim na ba kayo ng yung galing sa Saudi na something buto-buto o dates? Di ba? Maraming kwan yung nagamot, sabi ng iba. Pero makikita mo, napakasarap. Okay? Then ngayon, nakuha natin ang pantry ha. Then yung tinatawag po ditong cedar in Lebanon, ito po ang ibig po sabihin po dito ay strong and tall, long-lasting, used in building temples and palace. This show spiritual strength. Nagpapakita ito na meron siyang spiritual strength, stability, and endurance. Sa Pilipinas ang tawag po nito, alam ba yung Nara? Okay? Nara or Mulabe. Oo, pagkatapos Yakal. Matitibay na mga kahoy yan. Okay? Kaya nga po dito sa binasa po ninyo kanina, sabi doon, the righteous shall still bring forth in old age, they shall be fat and flourishing. Habang tumatanda kang mananampalataya, sumasagana ka at nagbubunga ka. Di ba? Maraming mananampalataya na hindi na nagbubunga, hindi na nagiging blessing sa bawat mananampalataya. Hindi ganon ang design ng Panginoon. Okay? Marami tayong pinagdadaanan. Purpose ng Panginoon, kasama yan sa purpose ng Panginoon. Naghihirap ka, naghihirap ako, dumadaan tayo sa makipot na daan, kasama yan sa purpose ng Panginoon. Okay? Number 1, wala natin paligoy-ligoy. Number 1, remember your heritage. Okay? Remember your heritage. Nakapunta na ako sa Ilocos Norte. Pagdaan ko dyan dung dati, nung nabasa ko, Heritage Park. Pumapasok sa akin, ito yung mga bahay nung araw dito sa Kamalig. Oo. Ito yung bagay na makikita mo na ito yung palatandaan na dito kami galing. Heritage, God used His church before. Ginamit ng church na to kung saan man ako nakatayo ngayon. Ano man ang nalalaman ko, ginamit ito ng church, yun ang foundation ko, yun ang base ko. Kung saan man ako ngayon, ginamit ito ng church na to para ako'y lumago. At higit sa lahat, hindi lang ako ganito ganyan, kundi ako din ay pagpapala sa loob ng iglesia na to at ganun din in particular ng mga membro. Di ba? Napakaganda nun, matanda na ako at nakikita ko, nakikita ko nga yung aircon. Sabi ko kung ako'y tatama lang sa loto, bibilang ko yan ng 12. Tatlo ditong aircon. Kaso lang ang problema, hindi naman ako tumatay sa loto. O, di ba? Bakit? Bakit hindi binabago yung mga building na yan, ng mga bahay na yan? That is heritage. Di ba? Ang bahay ng Panginoon, hindi ito imbakan ng mga second hand. Are you listening? Nakikinig ba kayo? Hindi ito imbakan ng mga second hands na mga gamit. Aircon, hindi dapat second hand yan. Bakit? Para sa Panginoon yan. Di ba? Organ, hindi dapat yan second hand. Dapat yan brand new. Bakit? Sa Panginoon yan. Ikaw nga ayaw mo magregalo ng second hand sa minamahal mo. Ang gusto mo yung pinaka-peak, pinakamataas na presyo. How much more ang Panginoon? Hindi ka magkakaroon ng magandang buhay at hindi ka magkakaroon ng kaligtasan without Christ. Di ba? Ganun yun. Pasensya na kayo, ganito pag magsalita ako dala-dala ko pa rin nandoon. Yeah? Huwag niyong tingnan kung paano ako mag-deliver, tingnan niyo message. Di ba? Sa church nung una mission kami, lahat yan bigay. Bigay ni, bigay to.
sabi ko, ito ang policy natin. Kung bibili tayo ng gamit sa church, ang gusto ko brand new. Bakit? Sa Panginoon yan. Kung magbibigay kayo sa akin, okay lang second hand, kahit na third hand. Kahit na pinagsawaan nyo, okay lang yon. Pero pag sa loob ng bahay at bibili tayo ng gamit, gusto ko brand new. Kaya ba yon? Ha? Magkano yung ganito? Magkano yung bumili kayo ng mini grand piano? Di ba? Pagkakaisa ninyo yon, sama-sama. Kung itong mga elementary, magbibigay sila ng 5 pesos, subiit. Yung mga adults na magbibigay ng 20, yung mga mga professional magbibigay ng 1,000, then pinagsama-sama mo yan. Ang pinag-usapan doon, hindi amount, but yung puso. Di ba? Yung puso mo, paano ka magbigay? Kaya nga po, remember your heritage. Dito ako naligtas, kapatid. Dito ako natuto. Kayo, wag kayong magmamayabang. You young people, listen. Okay? Wag kayong magmamayabang. Pagpunta nyo dito, akala nyo, boss kayo. No! Kayo pinagpala ng Diyos dahil bahagi ikaw ng church na to. At walang nag-pray sa'yo ng kaibigan mo. Ha? Kaibigan mo, pinag-pray ka? Pinag-pray ka ba ng tatay mo na hindi membro rito? Pinag-pray ka ba ng nanay mo na hindi membro rito? Or mga kaanak mo, pinag-pray ka ba nila? Hindi! Bakit nag-pray? Bakit pag nagsahod ka, ititreat mong kaibigan mo? Anong klase meron utak ka? Di ba? Anong tawag ko sa'yo doon? Yabang, bobo. Ma-open kayo kasi, Pastor, nagsasalita ng bobo. Bakit? Si Kristo nga, tinawag nga niya si Peter, depart from me, Satan. Hindi si Peter Satan, yung ginagawa ni Satan, nandun nakita ng Panginoon. Di ba? Kayo mga professional, ilang taon na kayo nakagraduate, ilang nagsasahod na kayo, no problem doon. Ang tanong, tapat ba kayo sa giving nyo? Naibibili mo na ba yung pastor mo ng kahit na dilimon? Alam ba niyo, dilimon? Nagbabay ba ako? Hindi. That is my gratitude to my pastor. Di ba? Kaya nga, yung church na to, ito yung heritage, yung pananampalataya ko ay natutunan ko rito. Dito ako nag-grow. Lahat ng mga bagay, nandito to. Meron akong kapatid na nagpipray sa akin. Meron tumutulak sa akin. Tinuturuan nila. Alam mo ba yun, ganta dito magpipinsan? Ako nagturo niyan. Kaya kita mo ganda ng boses nila. Kayo, hindi kayo naniniwala, pambira naman kayo. Alis na nga ako rito para hindi kayo naniniwala, ako nagturo sa kanila. Tanungin mo sila. Ikaw kanta nga, kanta. Wala akong sa boses, wala. Joke lang yun, di ba? Marami kang problema nung araw. Nalampasan mo yan. Bakit? Nandun yung pastor, nandun yung mga kapatiran na nagpipray sa'yo. Okay? Lahat ng problema mo, hindi mo masabi sa nanay tatay mo, na isasabi mo sa pastor at sa asawa ng pastor. Anong binibigay nilang advice? Tinatapon ka, hindi. Halika dito kapatid, eto. Ini-entertain ka pa. Pero sa kabila na yon, nakalimutan mo yung heritage. Di ba? Lahat ng victories, na-overcome mo yon because obedience. Di ba? Kaya nga makita natin, remember your heritage. Saan ako galing? Di ba? Sabi ko nga nung isa, babalik kami sa December, then kasama ko yung dalawa naming anak. Malaki din ang gastos. Totoo. Pero hindi mo na kinakuha yung gastos. Bahala na. Basta makapunta tayo doon. Di ba? Bakit? Sa church doon sa Luna, eto, hindi importante ang money. Ang importante yung presensya mo. Pambira, mayroong mga bata, sige, padala na lang ako. Magkano kailangan mo, tatay or nanay? Sige, padala na ako ng 20. Hindi kailangan ng nanay mo yung 20. Ang kailangan niya, yung presensya mo, nandun ka. Di ba? Ugaling Pilipino.
Stick tayo. Stick yung kultura ng Pilipino, berkwan tayo sa family natin. Yung intimacy, nawawala na yon because of money. Dapat wag natin aalisin ang intimacy ng bawat isa sa atin dahil sa pag-ibig ng Diyos, nagkakikilala tayo rito. Yeah? Nakilala ko kayo sa pag-ibig ng Diyos. Oh, kaya nga yung heritage, saan kayo galing? Marami kaming kabats noon. Ako ang pinaka-number 1 pasaway. Oh, yung tatay ko ni noon, nagkakaproblema siya kay pastor nung araw o sa church. Umaalis siya pero bumabalik pa rin siya. Bakit? Kasi ang alam niya, ito ang tahanan ko. That is the way, yung time na yun, that is immaturity ng tatay ko. Oh, di ba? Heritage, tandaan natin, do not retard from your faithfulness, retard from your excuses. Huwag ka nang, kung ano, di ba? Heritage natin, si Kristo, on time mag-provide ng pangangailangan natin, and yet tayo mga Kristiyano ay palagi tayong late. Di ba? Alibay mo, kasi marami mo kung gagawin. Isipin mo na lang, ang Sunday, that is the Lord's Day, not yours. O bakit late ka? Di ba? Ilang beses ka nalilate? Sa office mo ba nalilate ka? Bira, excuses mo. Hindi, sa Panginoon naman yan. Pag nagka-problema, darating pupunta ka sa Panginoon. Wala pa akong pamasahe, wala pa akong pang-tuition bukas. Unahan mo ng Panginoon. Alam natin, on time ang Panginoon. Pero ikaw palagi kang, ay nako, dito na nga tayo sa pangalawa. Baka maiba pa tayo dyan. Ano? Oo. Talagang sakit ng mga Pilipino yan. Hindi lang sakit ng mga Pilipino, mas matindi ang sakit ng mga Kristiyano, palaging late. Pero pag mayroong kasalan o kainan o mga sosyalan, acquaintances, pambira, ahead of time pa yan. Di ba? Next, rely on God's strength. Huwag kang mag-rely sa kalakasan mo. Mag-rely ka sa kakayanan ng ating Panginoon. He will enable your faithfulness. Gusto ko maging faithful sa Panginoon, mag-rely ka sa Panginoon. Huwag kang mag-rely sa kakayanan mo. Huwag kang mag-rely sa kaisipan mo, sa wisdom mo, kung ano-ano mga bagay sa buhay mo, kundi mag-rely ka sa ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, trust not your own understanding, but what? Acknowledge Him sa lahat ng bagay. Sa spiritual growth, mag-rely ka sa Panginoon. Sa love life, sa love life, rely ka sa Panginoon. Ako nga, pumunta na ako ng Angeles. Sa Angeles, maraming magaganda doon. Oo, bakit dito pa ako dinala ng Panginoon? Binalak ako dito ng Panginoon. Kaya ang teamsong ko nung kay Weng, I was blind but now I see. Kaya kung hindi lang sulat ng sulat si Weng, ewan ko. Hindi ganun asawa ko. Kung ganun siya, hindi ko mapapangasawa yan. Di ba? Rely sa ating Panginoon. Huwag kang magmadali. Okay? Tingnan nyo. Ang lakad natin, iba-iba. Yung iba sa inyo, lakad nyo. Speed. Yung iba naman sa inyo. Pero nakakarating doon. Tama? Ang punto ko dito, kapatid, huwag kang mag-shortcut. Sumunod ka doon sa proseso ng Panginoon. Kasi lahat ng bagay ay merong proseso ang Panginoon. Huwag kang magpogi-pogian. Huwag kang magganda-gandahan. Huwag kang mag-pretend. Hintayin mo ang Panginoon sa lahat ng bagay. Diyan ka pagpapalain ng Panginoon. Di ba? Pangarap ko nung araw, makapag-aral ako ng Pensacola sa Amerika. Hindi binigay ng Panginoon. Walang problema naman din yun. Nangarap ako, makapunta ako sa mga bansang ganito. Pinag-grant naman ng Panginoon. 2016, pumunta ako ng UK. Isa lang hindi ko napuntahan na kingdom doon. Noong August, September, nasa Amerika ako. 2 buwan ako doon. Pero nakakalungkot, kapatid, eto. Ang nag-a-attend doon sa church na yon, lahat matatanda. Walang mga bata at walang mga young people. Hindi ganon ang heritage ng Panginoon. Di ba? Kaya nga yung nanay, tatay,
Tinuturuan mo yung anak mo. O sa church, sino naman bibilang dito na yung anak mo ay faithful? Yung nanay, tatay, or nanay ang nasave, yung mga anak mo ay faithful. Naging faithful yung nanay, tatay, then yung apo mo ay faithful pa rin. Di ba? Dapat yun. 4th generation. Hanggang pipikit ang mata mo na alam ko yung apo ko sa tuhod o sa talampakan, siya ngayon ay naglilingkod sa Panginoon. Kaso minsan tayo mga magulang, ayan mo na yan. Magtrabaho muna siya, huwag ka muna umatin sa church. Pag dumating ang problema, pupunta ka sa pastor mo. Di ba? Nakakahiya yun. Next, refocus on the future. Next generation needs your example. Yeah? Yung tatay ko nandyan, eto ako, dumating man ang araw, yung dalawa kong anak na lalaki ay mag-asawa sila, yung apo namin, makikita pa rin namin sila ngayon ay nasa iglesia. Hanggang dumating, pumikit ang mata ko, nakita ko yung apo ko, or apo sa tuhod, or sa talampakan, na sila ngayon ay naglilingkod sa ating Panginoon. Yan ang design ng ating Panginoon. Sabi ng Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved, and thine house. Bakit hindi naliligtas ang ating mga sambayanan, ang ating pamilya? Merong problema sa bawat mananampalataya. Okay? Huwag kayo maguluhan, Wala tayong problema sa power ng kaligtasan ng ating Panginoon. Alam na Panginoon kung sino ang ililigtas niya. Okay? Pero meron tayong responsibility. Meron tayong, sabi ng Panginoon, I have chosen you and ordained you, and thou shalt go forth. What? To bring more fruit, that your fruit should remain. Yan ho ang command ng Panginoon, in particular ng mga mananampalataya. Sa Matthew 28, yan ang command ng ating Panginoon as a church. Di ba? Kaya nga, hindi naliligtas. Bakit? Yung anak pasaway. Akala mo pag mga dual identity, pagdating sa church, akala mo ang bait-bait. Pagdating sa bahay, pambira. Pag sumagot sa nanay tatay, salbahi talaga. Doon na, meron nga ako doon pinalo talaga. Pambir, sasagot ka sa nanay mo, kaso inunahan ako ng nanay. Nakakanuna, pambir, ginanong ko na siguro ko, talaga hapas ako rito. Sumagot sa nanay. Sabi ng nanay, pak! Hindi na ako umili. Tumalikod ulit. Pambir, ginanon ulit, pak! Pambir, okay, ito, balance na. Kaliwat kanan. Di ba? You young people, makinig kayo. Kung gusto nyong mawin ang nanay-tatay nyo, ayusin ninyo ang testimony ninyo. Ganon din kayo mga asawang babae. Ingatan ninyo yung testimony ninyo. Di ba? Yan ang importante. Yung pangako ng Panginoon. Na bawat generation, nagpuproduce ang Panginoon ng mga mananampalataya. Di ngayon, ikaw, anong ginagawa mo? Refocus. Last Sunday na to. Anong gagawin ko next year? Di ba? Anong gagawin ko next year? Ang buhay ko ba nun? Ganito pa rin, number 1. Ilang beses ako nag-absent sa church nung last year? Itong taon na to, 2025. 10. Okay. Gagawin ko na lang 10. At least nag-grow ka doon. Di ba? Yung giving ko, nagbibigay naman ako sa church ng marami akong binibigay, pero hindi ka nagtatize. Maribalin yun. Unahin mo muna yung dapat mong unahin. Magkano yung sinasahod ko? 10,000. 10,000, kaltasan ko na yan ang tithes ko. Magkano? 10,000, 1,000, tama? Huwag mo nang eto. Then, yung mayroong mga business. Ako mayroon ako mga negosyante. Magkano kinikita ko sa isang buwan? 70,000. Ibig sabihin sa isang buwan meron akong tithes na 70 not 7,000. Hatiin ko na yun every Sunday. Tumaas man yan, bumaba man yan, specific ako doon sa 7,000. Ano pa yung giving ko? Yeah? Huwag mo sa akin sasabihin na pagpapalain ako ng Panginoon na hindi ako tapat sa kanyang pagbibigay. Hindi ka pagpapalain ng Panginoon, kukunin ng Panginoon ang pera na yan. Bakit? Hindi yan sa'yo.
Oo, huwag ka magbigay ng tithes. Kukunin ng Panginoon sa pamagitan ng una. Hold upin ka. Oh, posible ba yun? Posible. Number 2, daling ka sa ospital. Babayad ka doon sa ospital, doon ka sa doktor magbabayad. Ah. Hindi pa nagtatapos yan. Tandaan mo, sowing and reaping yan. Ang pag nag-ani ka, meron pang tubo yan. Malay mo yung mga anak mo hindi nakatapos sa pag-aaral. Nakatapos din ang pag-aaral. Aba, ayun, walang ginagawa. Tambay. Bakit? Ang tithes hindi sa'yo yan. Sa Panginoon yan. Wala mo nakakaalam na nito. Di ba? Refocus in the future. Anong gusto ko sa future? Sa aking sa may mag-asawa, ganun din sa mga anak namin. Oh, kaya nga yung tinatawag natin, tinanim ka ng Panginoon. Tinanim ka dito ng Panginoon, huwag ka nang pumunta sa iba. Bakit? Ibinigay sa iyo ng Panginoon ang pastor na to para sa inyo. Diba? Ako sa church, marami akong in-invite ng mga pastor. Totoo. Sabi ko, huwag kayong dumating sa punto i-compare niyo ako sa kanila. Bakit? Unique ako. Pambi ng mga pastor na invite namin, bago pag-preach, kakanta sila. Ang gaganda ng kanta. Nangangarap sila, sana si pastor ganun din, magandang boses. Huwag na kayong mangarap nun. Oo. Yun ako, binigyan ng Panginoon. Maganda yung boses niya, totoo. Meron din siya mga weaknesses sa buhay niya. Ako matalim ako magsalita. Oo. Kung kayo mga people dito, at pag aalis kayo rito, at hindi kayo magdadrop dito, okay lang. Pagbalik mo dito, ikaw ang upakan ko. For example, ikaw. Ano nga pangalan mo? Ashik, parang pinano wala kang nilay kung sa last month, kung may kalitin ka walang naman dito. Pagkatapos mag-pray request ka, pastor, pag-pray mo ako? Tinuruan mo kita na gano'n? Di ba? Tinuruan mo kita na gano'n? Hindi kita tinuruan ng gano'n. Tinuruan kita kung paano ko magpaalam sa tatay mo. Tatay mo, kung paano ng palataya. Pwede ko sabihin bakit? Ang bawat isa sa inyo, ang tatay mo, hindi ako, ang tatay mo ito. Kung tatay, gano'n sasabihin mo. Di ba? Accepted pa rin yung tatay mo ito. Si Pastor John, kayo mga members, accepted ba ninyo itong tatay niya? Amen. Tatay niyo sa pananampalataya, inagay kayo sa lahat ng bagay. Kung ganun galing ka, wala Naalala mo lang ako pag kailangan mo ako. Di ba? Hindi na wala sa atin ang utang na loob. Meron tayong gratitude. Pasasalamat sa ating Panginoon through the manifestation sa leader na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa sa inyo, kundi si Pastor Jun. Kahit na sino, meron tayong pasasalamat. Huwag mo sabihin, punta ka salamat. Lord, salamat, 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 salamat. Ano ka? Ano ko lang mo? Ano, buwang? Hindi ka naman buwang. Refocus ka pa din. Ito mga bagay na hindi ko nagawa noong past years. Lord, itong pangako ko. Babaguhin ko ang buhay ko. Alam ba niyo sa aking experience ko, kung sino ang mga dikit, intimate, sa pastor, siya yung mga pinagpapala ng Diyos. Bakit? Lahat ng problema nandyan. Gawin mo ito kaparat lang. Kahit ayaw mong gawin mo ito. Bakit? Pinilit ba rin niyo maging tatay yung si Pastor John? Yung tatay ko, ayaw mo ng tatay ko nga anong araw, nung nagkakaisip ko, bakit ito pa ang tatay ko na binigyan sa akin ng Panginoon? Madisiplina to, grabe ng araw. Ayaw ko. Pero anong gawin, nag-mature ako, tinanggap mo yung tatay ko. Bakit? Ang tatay ko ibinigay ng Diyos para sa akin. Hindi ako binigay ng Panginoon sa ibang tatay. Kung binigay kaya ako ng Diyos sa ibang tatay, hindi ako magiging matino. Kung binigay ako sa ibang pastor, siguro hindi rin ako magiging matino. Mabait si Pastor Daria kung mabait. Totoo. Isa lang ugali noon, pag meron siyang hindi gusto sa'yo, hindi ka.
O kahit napadating ka dyan, alis yun na. Ang tawag noon, what? Iba din yung disiplina noon. Konsensya ko mo. Diba? Kung konsensya ko pag clear, ano ba naman? O, ako kasi, pag masamang loob ko, brother ka. Pag hindi ko tinuro sa iyo ganito, bakit gagawin mo na gano'n? Kung ayaw sa akin, lumayos ka. Gano'n agad. Pero naging strong din sila doon. Yeah? In conclusion, 14 and 15. 15 and 14. 14 and 15. Ay, kung gano'n, nawala ko sa iba. Okay, sabi na 14. They shall still bring forth fruit in what? Old age. Old age. Matanda ka na. Hindi ka matanda sa physical. Matanda ka lang mananampalataya. 1986 naligtas ako. Ilang taon na ako. Matanda na ako sa faith. Pero still flourishing or flourish sa mga bagay na binibigay ng Panginoon sa buhay ko. Hindi lang sa buhay ko, pati sa pamilya ko. Minsan sa dalawang anak, ang titigas ng ulo nyo, hindi ba nyo nalalaman kung hindi naging pastor ang tatay nyo, hindi kayo makakatikim ng spam? Hindi kayo makakatikim ng hotdog? Palagay nyo, hindi kayo makakatikim ng lechon baka kung hindi naging pastor ang tatay nyo. Posible yun. Oo, posible yun. Di ba? Ako lang kung hindi ako naging pastor, hindi ako makakapunta sa Europe at hindi ako makakapunta sa Amerika. Di ba? Lahat ng papuri, lahat ng mga accomplishment, walang ibang gumagawa niyan, ang nagdidikta niyan, ang nagsasang-ayon niyan, ang nagbibigay ng permit niyan, walang iba, ang kalooban ng Panginoon. Di ba? Kahit matanda ka na, ayos pa rin ang buhay mo. Verse 15. 14 and 15. To show that the Lord is upright, He is the rock, and there is no unrighteousness in Him. Wala akong maibibigay na negative sa Panginoon. Lord, bakit ginawa mo ako ng ganito? Bakit, Panginoon, naging pastor ako, hindi ba ako binigyan ng magandang boses? Di ba? Pwede ako mag-complain sa Panginoon sa lahat ng mga bagay. Hindi ako nagko-complain. Bakit? Yan ang design ng Panginoon sa buhay ko para mawalhati ko siya sa lahat ng mga bagay. Hindi ako binigyan ng Panginoon ng magandang boses. Binigyan ka ng magandang boses pero hindi mo ginagamit ang boses mo. Sige nga. Di ba? Mapera ka. Biyaya din yan. Bakit? Nasa nature tayo. Mapera ka lahat na ng ganun. Nakikinabang tayo sa lahat ng mga bagay. Ano na ang bag mo? Di ba? Kaya nga po, yung 14 and 15, in conclusion, the flourishing life is what? Fruitfulness in old age. Kahit matanda ka na, nagbubunga ka pa. Di ba? Yung mangga, pagdating namin nung ginaganon ko, sabi ko baka mayroong bunga. Matanda na yung mangga na yan. Alam ko nagbubunga pa yan. Di ba? Yung pili na yan. Tanim pa yan ni Pastor Daria. Kita ko, nagbubunga pa rin. Matandang mangga, matandang pili na yan. Di ba? Sister Loses, nasaan? Wala. Yun matanda, nagkita kami nung last year. Matanda na yon pero nagbubunga pa rin. Sa anong paraan? Makita mo lang yung matanda na yon. Naging teacher ko ng araw. Makita mo yan. Maging pagpapala ka na. Ang lakas-lakas ko. Marami akong kaartihan sa buhay. Pero itong matanda na to, matanda na, walang kaartihan sa buhay. Di ba? Ito ang babata ninyo. Arte-arte na ninyo. Gaya kayo na nung bata rito, pambira. Nakaupo, inom ng... Yung iba sa inyo, meron kayong tubig dyan, babata pa ninyo, meron na kayong tubig na katabi. Kasi hindi ako makakuha ng tubig. Pambira, kung ayaw mo nga uminom, hindi ka nakakainom. Ihi ka nga, kung ayaw mong umihi, hindi ka nakakaihi.
Ang tawag ng kaartihan. O, yung mga matatanda, hindi wala nga tubig sa katabi. Kayong mga bata, mayroon ng tubig sa katabi. Kaartihan yun. Di ba? Fruitfulness. Nagbubunga. O, nagiging pagpapala sa mga bata. Hindi lang yun. Faithful unto the end. Ang nara, pag hindi mo pinutol yan, magiging faithful yan. Yung Cedar of Lebanon, pag hindi nila pinutol yun, mananatili yun. Di ba? Kaya nga, mayroong mga tinatawag na palikpik na ginagawang mesa. Hindi mo siya mayakap na ganun. Kalaki-laki ng nara. Pero nag-enjoy pa rin yan. Di ba? Nakakita ka ng nara na matanda na, wala ng dahon. Patay yun. Patay na yun, Pero kung buhay ang nara, makikita mo pa rin maganda ang dahon niyan. Saka yung shade niyan. Di ba? Ganon din sa buhay ng mananampalataya. Magiging faithful ako hanggang dumating ang Panginoon. Ibigin mo man ako. Unawain mo man ako. Di ba? Appreciate mo man ako. Oo o hindi. Ako'y mananatili pa rin sa Panginoon dahil naglilingkod ako sa Panginoon. Dahil ang buhay ko ay hawak ng Diyos. Di ba? Minsan sinasabi ko kay Weng, alam mo Weng, you are my love and you are my life. Sabi ng misis ko, life, kalukuhan. Sabi niya, maniwala ako sa iyo, bulero. O naman, ang life ko hindi siya. Ang life ko ang Panginoon. Di ba? Tama naman yun Nabubuhay tayo dito, hindi dahilan sa asawa mo, hindi dahilan sa anak mo, dahilan. Isa lang ang dahilan nun, kundi ang Panginoon, Hesus Kristo. Then, a testimony of God's faithfulness. Verse 15. Meron ka ba masasabi sa testimony mo, testimony mo patungkol sa katapatan ng Diyos sa buhay mo? Meron ka bang kwento? Lahat tayo merong kwento. Anong klaseng kwento? Kwento ng pag-ibig. Alam mo nung araw ako'y palaging siya ay aking linalapitan pero ako'y hindi niya tinatanggap. Ako'y nagtiyaga ilang taon, ako'y palaging naalaala ko siya at binibisita ko siya. Pero dumating sa punto na ako'y pa rin hindi niya inibig. Pero ang Panginoon, tumakas ka ng tumakas. Binibigyan ka pa rin ng Panginoon ng another pagkakataon. Sabi ng Panginoon, come. Sabi mo, ayaw ko na. Sabi ng Panginoon, come. Ayaw ko na talaga, Panginoon. Come. Sabi ng Panginoon, come. Ano sabi ng Book of Matthew? Come unto me, all you heavy laden, and I will give you what? Tatlong lesson. Physical rest, emotional rest, and spiritual rest. Di ba? Nandito palagi ang Panginoon. Kita mo, nagmatigas ang prodigal son, nagmatigas ang prodigal son, pero yung kanyang tatay sa laman, palagi nandun sa pintuan. Hinihintay. Pero hindi ganun ang Panginoon. Ang presensya ng Panginoon, always beside, nasa harapan, nasa likod, side to side, sa buhay mo, nandiyan ang Panginoon. That is the protection ng Panginoon hanggang ngayong buhay mo pa. Di ba? Yan ang katapatan ng Diyos. Hindi ko sukat akalain lahat ng mga bagay na ito ay binigay sa akin ng Panginoon. Sino ba ako? Di ba? Marami akong weaknesses. Marami akong kapalpakan. At higit sa lahat, through my imagination and my heart, full of what? Kagaduhan, katarantaduhan. Pero pasalamat ako sa katapatan ng Panginoon. Hindi niya ako iniwanan sa lahat ng mga bagay. Hanggang ngayon nakatayo pa rin ako sa biyaya ng Panginoon. Bakit? Ang asawa ko hindi man maging faithful. Ang dalawang anak hindi man maging faithful. Ang member sa Luna hindi maging faithful sa akin. Pero 100% kapatid, sasabihin ko po sa'yo. Iwanan ka man ng lahat ng mga bagay sa ibaw ng lupa na ito, pati kayamanan mo. Hindi ka iiwanan ng ating Panginoon. Amen. Last word. God's plans
His people not just to survive. Yan. Hindi ka linagay ng Panginoon dito just to survive. Okay? But to stand strong, Yan. bear fruits, and declare His righteousness. Lord, salamat. Last Sunday ngayon ng taon, buhay pa rin ako. Malakas pa rin ako. Yeah. Pagdating mo ng 2026, Lord, salamat. Buhay pa rin ako. Dumating sa edad ko na ako'y ganito, 70, 80, 50, 40, or kung ano mga edad meron ko tayo. Lord, salamat. Ikaw ang nagbigay ng buhay sa akin. At hindi lang yan. Lord, ikaw ang nagbigay ng increase sa buhay ko. Amen. Kaya purihin ang Panginoon sa buhay ko. At ito ay magmamanifest habang nabubuhay ako na meron akong Diyos na nagligtas sa akin at siya nagbigay ng lahat ng mga bagay at sasabihin ko, Lord, salamat. Then sabi ng ating Panginoon, come, thy faithful servant, enjoy the joy of thy Lord. God bless you. Thank you so much, Pastor. Totoo yun, masakit sa tinga talaga yung mga words. Pero tandaan ninyo, ang tanong ko po sa inyo, sino sa inyo nagdala dito ngayong umaga? Hindi po ako nagtawag sa inyo. Ang plano ng Diyos, ang purpose ng Diyos, makarating kayo, marinig niyo ito. For what? For the reason number 1, ang plano ng Diyos, makilala mo siya bilang Panginoon. Number 2, kung ikaw ay nagiging matapat ngayong taon, at sabi nga sa mensahe kanina, anong gagawin mo after this December sa January? Mas pasasalamatan mo ang Diyos. Kaya ang title niya, ano po yung title niya kanina? Anong title niya kanina? Okay, at least naalala niyo. Ano po itong faithfulness na tinatawag dito ng verse na ito? Faithfulness ng Diyos. Saan ba ang faithfulness sa atin? Ang dami pinanagawin, hindi ko na ulitin. Pero ito po ang pinakamaganda. Sabi ng verse 13, pakilabas po ang 13. Sabi diyan, okay? Unawain niyo po itong word na ito bago tayo magkita yun, okay? Verse 13. Yan. Dos, sila na nakatim saan daw? Diba? Bago kayo pumasok sa pinto, para kayo naghukay sa lupa, ipinasok kayo doon sa hukay na yon. At yun ang purpose at layunin ng Diyos. Hindi ko po yun. Ngayon ko lang kayo nakita o ngayon ko lang kayo nakatamayan. Ano man ang plano ng Diyos sa buhay ninyo, that's it. Narinig ko ang mensahe for the next year, ano ang inyong action? Ano ang gagawin mo? Matagal ka na at ang sabi doon, ang kahoy na itinanim ng Diyos. Ikaw isang tao, dinala ka ng Diyos dito para tumubo ka, para pagpalay ka ng Diyos. Mga kapatid, tandaan niyo, lahat ng mayroon ka sa iyong buhay, mula sa tuktok ng iyong ulo, sa tampak ng iyong paa, bigay at pahiram ng Diyos lamang. Hindi mo yung pag-aari. Pag ako namatay sa pagpres dito, sasabihin niyo sa labas, oh, binawian na ng buhay si Pastor June. Bakit binawian? Hirap ang buhay natin. Pasalamat tayo, sabi kanina, binigyan ka pa ng chance na hanggang umabot ng December. And how about January 1? Pagputukan at may nagpaputok ng baril at yung balang yon, ay baril may i-guide ba naman pumunta sa pintuan mo at tinamaan ka? Grabe na yon. Hindi yung pagtanim ng Diyos para ikaw ay makakilala sa Diyos. Ito po ang purpose ngayon sa mensahe ito na uulitin ko lang po. Sabi niya dyan, kapag dinala ka ng Diyos sa lugar na ito, are you listening? Kung dinala ka ng Diyos sa lugar na ito ang una mong dapat ibalik sa Diyos. Panginoon, salamat. Naunawaan ko na nangdahil pala sa iyo sa kamatayan mo sa krus. Nagdusa ka ng binugbog ka ng dahil sa akin. Ako'y makasalanan, hindi mo nararapat iligtas. Dahil ang katapatan, ang nararapat lamang sa akin ay hulog sa impero dahil ako'y makasalanan. Pero nagdusa ka ng dalawang iyong anak na si Jesus para magdusa sa krus, para bayaran natin yung kasalanan ko para iyong magdusa sa krus. That is number 1 na yung gagawin kung ikaw hindi mo pakilala ang Panginoon. Kilala mo lang ang Diyos bilang anak ni Maria at ni Jose at nananalangin ka doon araw at gabi. Ang sabi ng Biblia, sa mga hindi kilala ng Diyos, ibinabaling ng Diyos palayo ang kanyang mukha, hindi na niya pakikinggan. Ang sabi ng Matthew 7:21, hindi na lahat na nagkakaguranan, pinakikinggan ng Diyos. Pangalawa, ang sabi dito, maliban na magbubunga ka, magtutubo ka. Dumating man ang panahon. Ito po ang blessing ngayon. Ako ay nakapasalamat, dumating po ang pamilya nito. Mabigat kasi nag-replano, mahal. Babalik pa yan. Pero hindi nila inisip ang gastos na yon. Alang-alang sa mga kapatid niya rito na may pakita nila ang ginawa ng Diyos sa buhay nila mag-anak. At nakita niyo sila na ginagamit ng Diyos. Ano ang gagawin mo?
may anak din ako, may ako, Lord. Sana katulad nila, ginagamit mo din. Isa pong paraan na pinagbubunga ka. May mga tatay at nanay ngayon umaga. Are you listening? May mga tatay ngayon at nanay. Alam mo, parang wala nang pakiramdam ang kanilang isip at kanilang puso. Kahit anong sermon ng Biblia, bali wala na, mayroon yung anak, pero pinababayaan. Ay, anong gagawin ko? Tao lang ako. Ang Diyos ang po may kakayanan, magbago sa tao yan. Pangatlo, at sa ito po pagtatapos natin, sabi doon, na kahit siya'y matanda na. Next verse na po, sabi doon, okay? Yung pala sa Matthew yan. Next, balik natin sa text. 92. Verse, next verse, okay? Sabi doon, may isa still going forth, magbubunga pa rin siya, siya'y mamumunga pa rin sa katandaan, sila'y laging puno ng kasaliwaan. Bakit po? Anong pupasok sa iyo? Plano mo sa mga negosyo, pera pumapasok sa iyo. Sariwang-sariwa ka, hindi ka dry. Pagpapasok sa iyo lahat, dry. Kasi ikaw lang dry ka. Pero kung ikaw ay sariwa, aapaw ang kasaliwangan, siksik-liglig, aapaw yan sa puso mo, at maraming tao magkikinabang yan. Yung po ang mensahe kanina, kung nakikinig kayo maigit, last but not the least, sabi doon, yung binanggit ni Pastor na last doon ay yung lakas ng Diyos. Hindi galing mo, talino mo, hindi lakas mo, lakas ng Diyos. Kaya tayo pinahiram dahil tayo po ay na kay Kristo. Ngayon po bakit po wala ka pa kay Kristo? At ang alam mo lang, nagsasamba ka, nagpipray ka, nagbabasa ka ng Bible, hindi mo pa sa totoo nakita na wala akong magagawa sa kasalanan ko, hindi ko kayang bayaran, pero kailangan ko ang tagapaghugas, tagapagligtas. Tinatanggap kita, Panginoon, magsisisi ako ngayong umaga, tatanggapin kita bilang Panginoon ko, at magbabagong buhay. Yun ang totoong kaligtasan. Hindi mo kilala mo si Kristo. Maraming nakakilala kay Kristo. Si Satanas, di kilala siya eh. Sabi ni Satanas, kung ikaw talaga ang totoong Kristo, tumalong ka yan. Gusto niyang patayin bago mag-cross para walang saysay ang ating kasamba. Nawa ko, malinaw sa inyo sa umaga ito ang dala ng mensahero. Ako'y nagpapasalamat. Ngayon po yung mga nauna dito sa akin sa lugar na ito, pero hindi nila pinakalimutan dahil sa heritage, dahil sa alaala nila sa pinalaki ng Diyos sa lugar na ito, hindi nila pinakalimutan. Sapagat sila dito pinagsimula ng Diyos, pamungahin sila kahit sa magpunta. May mga teenager ngayon, kabing fresh graduate, wala nang alam. Basta maisipan, takbo, balik. Wala nang alam kung saan siya nagmula. Ay kung isa tayo at hari nawa maging lesson sa atin bago magbagong taon, baguhin na natin ang mga attitude natin balik sa harap ng Panginoon. Sa bawat oras, bawat minuto, unahin, kilalanin ang Diyos na siyang nagbigay ng lahat sa iyo. Yung chance na ito, Diyos lang po. Wala tayong kakayanan para tayo ay makarating sa kaligtasan maliban sa kahabagan at kaawaan ng Diyos ng kanyang biyaya. Tayo po yung po, tayo manalangin natin ng salamat po sa napakagandang mensahe sa umaga ito. Panginoon, kung mayroon man po kami nasabing masama, patawarin kami na harnawa ang importanteng mensahe ng Panginoon, ang maunawaan ng mga listener at ang mga listener na ito ang kanilang puso na maging matabang lupa upang sa maitanim ang mensahe ng umaga na ito tumubo ang gandang mga daon at dahil maganda ang gandang mga daon, hindi sa sana sila'y mamulaklak at mamunga at hanggang sila'y tumatagal sa ministry, lalo silang nagiging nag-uumapaw, lalo nagiging mga fresh at lalo kagamitan sa iyo. Habang po na kayo po at nakapikit ang ating umaga, wala pong titingin, sino po magsasabi ngayong umaga, Pastor, ipag-pray niyo po ako, gusto kong manumbalik ang sigla ng aking pagsisilbi sa Panginoon. May edad na akong Kristyano, gusto kong ibalik ang dating sigla ng aking pagsiservisyo sa aking Panginoon. Tapos kung kaya kami pag-pray ko po kayo, salamat po, pwede na po baba. Salamat po, pwede na po baba. May po ba? Or eyes are closed at tatay na kayo po para wala tayo na isturbo. Salamat po sa mga kamay na yun. Pwede po magtaas pa po yung iba. Pastor, pag-pray mo po ako, gusto kong maging manatili sa pangag-aaral na ito. Mga kapatid, hindi namin kayo papalitan ng relihiyon. Kung gusto mong makilala ang Kristo, laang kaming magsakripisyo, magturo para makilala mo ang daan ng kaligtasan papunta ng langit. Gusto mo bang makilala ang Kristo? Taas mo ang kanang kamay, ipag-pray ko po kayo. Salamat po, salamat po. Pwede na po ibaba. Sa mga teenager po, mayroon na po nagtaas. Kung mayroon po kayo mamaya, tandaan po ito. Ito po ang lugar na itinanim sila ng Diyos. At naunawaan nila,
Kaya po sila nagnanais sa pamagitan ng pagtaas ng kamay, gusto nilang lumago sa lugar na ito na kilala ang Diyos. Hindi pa kayo papalitan ng reliyon. Hindi namin ibibigay sa iyo ang baptism. Ang ibibigay namin sa iyo ang kaligtasan na kinamatay ni Kristo doon sa krus, nagdusa sa doon para sakripisyo, para maligtas ka, maging malinis ka sa mata ng Ama. Meron pa po ba nagnanais? Pastor, pag-pray niyo po ako, gusto kong maging matapat na yung pagbagong taon hanggang sa katapusan muli ng taon. Meron pa po ba? Meron pa po ba? Salamat po. At meron pa po ba ang paghuling tanong? Ay, ganito. Since na aktibo ka naman, matapat ka naman, ginagawa mo naman ang lahat, sabihin mo ngayon sa Panginoon, Pastor, ipag-pray niyo po ako. Gusto ko na yung ginagawa ko ngayon, mas madoble o magtriple pa para lalo pang malulhati ang Diyos sa pamilya ko, sa buhay ko, at sa mga kamag-anak ko. Mayroon po bang gusto ng ganyan? Kasi po yung kanang kamay, pag-pray ko po kayo. Mayroon po ba? Salamat po, salamat po. Pwede na po ibaba. Mayroon pa po ba? Maliban doon? Pastor, mag-pray niyo po ako magmula sa January. Kahit busy ako sa aking trabaho, gusto kong ibalik ang ating sigla sa pagsisilbi sa Panginoon ko sapagkat darating isang araw lalaki ang anak ko, ang apo ko, nakikita sa akin bilang leader na ako ang may kahinaan. Kaya sila rin manghihina pagdating na ako'y mahina na. Kaya ang aking panalangin, Pastor, pag-pray niyo po ako na ako'y maduble o matriple ang dati kong ginagawang katapatan sa Panginoon na habang ako'y nabubuhay, hindi ko kakalimutan ang katapatan ito sa Kanya. Meron pa po ba bago tayo mag-close? Meron pa po ba? Kung wala na po tayo may mag-close sa palangin. Panginoon, dalangin po namin sumangin. Salamat po sa mensahero ginamit mo. Salamat po sa mga words na kung sa kami man kami Panginoon nasaktan. Ibig sabihin may pag-asa po kami mabago ng iyong salita. Salamat Panginoon na kami po ay dinalaw ng mga dating trinabaho po dito. Kayo po nagpalago sa mga taong ito o sa mga naging kapamilya nila, naging asawa nila na pinipere nyo po para sa bawat isa na nilaanan nyo ng iyong puso, ng iyong plano. Salamat po sa mga ito. Salamat sa nakinig. Salamat po sa puso na muli, nabusog ng iyong salita. Pangunahan niyo po kami, maging Panginoon sa maghapon pa sa pagsimula namin kam. Kayo po may taas, mapupurihan. Salamat sa mga dumating, salamat sa mga bisita na pinadala mo, Panginoon. Haranawa, makakilala sila, Panginoon, sa iyo ng lubusan upang katulad namin, patuloy silang magbigay ng galang buhay na mag-service habang naghihintay kami sa pagbabalik mo, sabay-sabay kami aakyat sa langit na walang iwanan sapagkat mahal mo po kami. Salamat po sa mga ito sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray. Amen.